Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang utang na loob ay hindi lisensya para ikahon ng isang tao sa pagbabayad nito. Sa anumang sitwasyon o anumang panahon ay laging mas pinagpapala ang may busilak na puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaranas ng matinding panunumbat mula sa mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay LS. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko natsyempohan ang live airing ninyo sa Facebook at sa radyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves, 40 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lamang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko ng time na yon. Mula nang ipinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi naman dapat nangyari sa amin ang katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother, lalo na ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko noong ako pa lamang ang anak niya. Sanggol pa lamang ako nang mamatay sa TB ang tatay ko. Iginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama, si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng dalawang kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lamang dahil noong magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan ay kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami, Papa Dudut. Ipinagpaubaya ko na kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit na ibibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yun sapat kay nanay, Papa Dudut. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang. Sa'yo naman ho gagamitin. Bayad na ho lahat ng bills natin ah. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag niyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa?
Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Paalam mo... Tumigil ka na! Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh. Di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata, marunong na mag-isip yon. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo? Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambahid na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Di ba? Mahal! Ano naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Yeves, ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, di ba? Paano nga ho magkakaroon hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga eh. Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang ng mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Iitsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kagaspang yung ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang nga ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyong araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, ha? Nakakapagod din po. Papadudot para kong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganong eksena gayong halos araw-araw naman yung nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin ang mga kapatid ko sa ina, ay ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob ko. Pero kahit na anong gawin ko ay parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya, Papa Dudut. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipapakilala sa kanila. Siya si Rafi, bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya at tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kakapasok pa lamang niya ay naging malapit na kaagad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay naaantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya. Kaya naman gano'n na lamang ako kadaling nagtiwala. Kahit magkaibigan pa lamang kami, madalas na ako nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa at sinagot ko na siya, Papa Dudut. Pero kahit seryoso ako sa kanya ay ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko na huhusgahan labang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga ibinebenta ko online para mas malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan yung kinikita ko.
Ayos na nga sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagkaroon na naman ako ng problema. Oh, may bisita pala tayo. Hindi ko man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po. Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend? Naku, inaasahan ko na yan. Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong wag ganyan ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa. Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Dapat lang. Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayong mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan... Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yan? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papa Dudut, may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yon ni Rafi. Kaya nagkagulo sila roon. Pero dahil mas napuruhan yung nambasto sa akin at baguhan lamang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa mga nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis. Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign ay hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lamang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya ang mga nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nagalok sa kanya na sa bahay na lamang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon, Papa Dudut, dahil wala pa nga siyang trabaho. Nangungutang muna siya sa akin ng pinapadala niya noon sa nanay niya. Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho.
Nakakatawa mang pakinggan, pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman ay bihira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay. Masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil 2 pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko na magaling siya pagdating sa romansa. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yon. Parang siya po kasi yung nagbibigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tignan. Unang-una ay dahil sa malaking agwat ng edad naming 2. 10 taon din kasi yon, Papa Dudut. Sa kabila ng agwat ng edad naming 2 ay masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa roon ay sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya nung unang linggo pa lamang niya doon na siya pa mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang mga gawain. At napansin ko na rin naman yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naaabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya na kalat-kalat sa sahig pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit na makalakat or makalad sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit kung saan-saan ko na lamang din napupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging isyo sa amin. Kung ano-ano na rin kasi yung pinabibili niya sa akin noon. Mga damit, sapatos, at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon ay dinadaan niya sa lambing, Papa Dudut. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinapaniwalaan ko naman. Sa madaling salita ay naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Dudut, na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napunahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon, Papa Dudut. Oh babe, mukhang pagod na pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, Puro dapat… ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan? Ay wait lang, chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to, baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo? Uy, ano ka ba? Bastos mo ah! Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap pa na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo? Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan-saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi.
Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga, dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin? Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako, palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan ha. Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Eh hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakakainsulto ka na ha. Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag... Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan, wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lamang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi at humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami ng maayos at nangako naman siya na maghahanap na ulit siya ng trabaho. Para makabawi ay tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko sa online shop ko. Iniwasan na rin niya ang magkalat gaya ng nirereklamo ko sa kanya. Siya na rin yung madalas na nagluluto, Papa Dudut. Alam ko naman kung gaano niya sinusubukan na patunayan ang sarili niya kaya tuwing humihingi siya ng pera ay hindi na ako tumatanggi pa. Kadalasan naman ay 500 o 1,000 lang ang hinihingi niya kaya hindi gaanong kabigat. Akala ko naman ay okay na kay nanay na unti-unti nang nagbabago itong si Rafi. Hindi ko na nga lang sana papansinin noon yung mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa pagiging bungangera niya. Pero Papa Dudut, may nasabi si nanay na nagpapitik sa akin bigla. Grabe! Nakakapagod yung biyahe pa uwi. Nay, ano ho bang ulam natin? Nagluto ako ng pininyahang manok. Ipaghahain pa ba kita o ikaw na maghahain para sa sarili mo? Ako na lang ho. Ay, kumusta nga pala exams ng mga bata, Nay?
Pasado naman lahat. Nanghihingi nga ng reward yung bunso mong kapatid. Baka raw pwede mo na siyang bilhan ng cellphone para hindi naman nanghihiram sa akin. Nay, alam niyo naman ho na hindi ko pa kayang gumastos ng malaki ngayon. Hindi mo kaya pero nakakapagbigay ka dun sa boyfriend mo. Ang mamahal ng binili mong damit at sapatos niya. Nay, tinutulungan niya naman ako sa pag-online selling ko. Tsaka nakikita niyo naman na nagbabago na siya, di ba? Kunwari lang yun na nagpapakatino kasi may napapakinabangan sa'yo. Pero kapag wala na, tatawanan na lang kita kapag nangyari na. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba ngayon yung magaling mong boyfriend? Umalis ba siya? Oo! Kanina pang umaga. Tingnan mo kung anong oras na. Hindi pa rin nakakabalik. Ha! Sinasabi ko sa'yo, may ibang ginagawa yung lalaking yon. Huwag niyo nga hong pag-isipan ng ganyan si Rafi. Tingin ko, may iba nang kinikita yon. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na dyan sa kahibangan mo na magkakandara pa para sa'yo yung kagaya niya. Binata pa si Rafi at marami pa siya makikilalang babae na mas bata, mas sariwa at wala pang anak. Makapagsalita naman ho kayo, Nay. Parang hindi niyo anak yung sinasabihan niyo. Aba nagsasabi lang ako ng totoo. Lah, babe, nandito ka na pala. Oo, kakarating niya nga lang. Nauna pang makauwi sa'yo. Naimbitahan kasi ako nung kaibigan ko. Birthday niya ngayon kaya nagpainom siya. Halata nga. Nay, pwede ho bang iwan niyo muna kami? Siya sige. Matutulog na rin naman talaga ako. Good night, Nay. Che! Pag good night ka pa. Kala mo naman may maganda sa gabi. Diyan na nga kayo! Sungit talaga ng nanay mo, no? Sa bagay, ganun ata talaga kapag menopause na. Bakit hindi ka nagpaalam na may lakad ka pala ngayon? At talagang uminom ka pa, ha? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Hindi yung edad mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko. Pero sa edad kong to, hindi ko na kailangan magpaalam kahit kanino. Magulang ko nga, di ako pinagbabawalan eh. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin kung saan ka pupunta. Hindi naman kita pagbabawalan, Di mo nga ako pinagbabawalan pero nag-aaway naman tayo tuwing uuwi ako. Kaya mas mabuti nang di mo alam. Gaya ngayon, na-surprise ka. Isip bata ka talaga, no? Bata naman talaga tingin mo sa akin eh. Di mo nga ako pinagkakatiwalaan kahit sa ganitong lakad lang. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. Para hindi ako magtaka na wala ka rito. Kung di pa sinabi ni nanay hindi ko pa malalaman na umalis ka pala. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Nandito na ako. Nakauwi na ako. Mga kaibigan mo lang ba talaga yung kasama mo? Ayun. Nasabi mo rin yung gusto mong tumbukin kanina pa. Iniisip mo may kasama akong babae? Di tanungin mo yung mga kaibigan ko kung wala kang tiwala sa akin. Wag na. Hindi rin naman magsasabi ng totoong mga yon. Ay, dami mo sinasabi. Alam mo, bahala ka. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako, matutulog na ako. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Papadudot kahit madalas kaming magkaaway ni nanay, ay naniwala ako sa sinabi niya na may ibang ginagawa si Rafi. Hindi kami nag-usap ng boyfriend ko ng gabing yon hanggang kinabukasan. Nagkausap lamang kami ulit noong kailangan na namang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay parang ang bigat-bigat na para sa akin na maglabas ng pera. Bukod kasi sa 5,000 na ipinadala ko sa nanay niya, ay humingi pa siya ng 2,000 sa akin. Ang sabi niya ay gagamitin niya raw sa pag-a-apply niya. At noong mga sumunod na araw ay napansin ko na napapadala sa talaga ang paglabas ni Rafi. Kapag nasa bahay naman ay nahuhuli ko siyang pangiti-ngiti habang nagtatype sa cellphone niya. Makalipas ang 1 pang buwan ay natapos na rin ang pagiging tambay ni Rafi. Medyo nalungkot nga ako noon dahil alam ko na kapag may pera na siya ay aalis na siya sa bahay. Nasanay na rin kasi ako noon na magkasama kami sa isang bubong. Yung tipong hindi na namin miss ang isa't isa dahil pag uwi ko naman ay nando na siya. Pero nagkamali ako. After 2 months mula noong magkatrabaho ulit siya ay hindi pa rin siya umalis sa bahay. Pero halos hindi na kami nagkikita.
Kadalasan ay madaling araw na siyang umuuwi at kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay mas lalong lumakas ang hinala ko na may ibang babae na nga siyang kinikita ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, magaling magtago ng kalokohan si Rafi. Kahit na nakikialam ako sa cellphone niya ay wala akong nakikitang kakaiba. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay lagi naman siyang naka-online. Pero noong tingnan ko ang messenger niya, 3 months ago pa yung latest conversation doon. Napaisip tuloy ako bigla. Bukod sa napapadalas na paglabas-labas ni Rafi ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang bigla na lamang siyang nanlamig. Sinadya na rin niya noon na umuwi ng 10 oras ng gabi dahil alam niyang maaga na akong natutulog. Siya na kasi ang nagpapadala sa nanay niya kaya hindi ko na kailangang magdoble kayod ng time na yon. Pinagsabihan na ako ng nanay ko nang tumagal pa si Rafi sa bahay tapos ay hindi naman siya nakikihati sa renta at sa konsumo namin. Sa pagkakaalam ko ay umabot ng 20,000 ang sinasahod ni Rafi pero inuutangan pa rin niya ako. Gaya ng dati, dinadaan na lamang niya sa lambing ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay may nasabi sa akin si Tito Bong tungkol kay Rafi. Nakauwi ka na pala. Ganitong oras naman ho talaga ako umuuwi ah. Akala ko kasi magkasama kayo ni Rafi. Nakita ko siya sa labas kanina. Kala ko nga ikaw yung inaakbayan niya eh. Ano ho? Inaakbayan? Oo, magkadikit na magkadikit pa nga eh. Kasing tangkad mo kasing babae saka halos magkasing katawan din kayo. Kaya akala ko ikaw talaga yung kasama niya. Tama ba yung narinig ko? Nakita mong may kaakbay si Rafi? Oo mahal, bumili kasi ako ng antibiotic sa parmasi eh. Tagal ko pa nga nakatambay dun eh. Hindi ko nilubayan ng tingin yung dalawa. Sigurado ho ba kayo na si Rafi yung nakita ninyo? Baka naman ho kamukha lang. Naku, malinaw pa tong mga mata ko. Kaya sigurado ako siya yun. Tatawagin ko pa nga sana pero baka maka-istorbo lang ako. Aba, manluloko naman pala talaga yung boyfriend mo. Sabi ko na tama ang kutob ko. Huwag muna tayo manghusga hanggat hindi pa tayo sigurado. Mag-uusap po kami mamaya. Basta, sigurado ako na siya yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pinagmamalasakitan ka na nga eh. Wala naman ho akong sinabi na hindi ako naniniwala eh. Gusto ko lang po muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Tama yun. Kumprontahin mo. At mas maganda kung palalayasin mo na rin. Palamunin lang naman yun dito eh. Sa inyo pa talaga nang galing yan ha? Bakit? Hanggang ngayon ba, palamunin pa rin ang tingin mo sa akin? Alam niyo na ho yan sa sarili ninyo. Hindi ko na ho kailangan pang sabihin. Nagsisimula ka na naman, Nieves, ha? Pag nagkataon pala na niloloko lang ako ni Rafi, pareho na tayo, Nay. Anong pareho? Hindi pa ho ba halata? Pareho tayong alipin ng pagmamahal. Pareho tayong uto-uto. Hoy! Wag mo nga ako igaya sa'yo. Mas tanga ka kumpara sa akin. Huwag yun na nga akong itanggi. Halata na nga eh. Kasi nandiyan na sa tabi niyo yung patunay na naging uto-uto rin kayo. Kaibahan nga lang, mas matagal yung sa inyo. Yung sa akin, tatapusin ko na kapag napatunayan kong niloloko lang ako. Hoy, magdahan-dahan ka dyan sa sinasabi mo. Palamunin lang ako pero hindi ko nilokong nanay mo. Paano ka nga magloloko wala ka namang pera? Sino ba namang babae ang magkakagusto sa lalaking ultimo brief hindi makabili kasi mas pinili pang maging tambay? Sumusobra ka na! Nieves, ano ba? Tumigil ka na nga! Hanggang kailan niyo ho ba ako patatahimikin, Nay? Dapat lang naman na marinig ni Tito Bong lahat yon. Buti sana kung wala kayong anak. Okay lang na maging tambay siya eh. Kaso nga hindi. Inasa niyo lahat sa akin. Bakit? Dapat lang naman natulungan mo kami. Sa hirap ng dinanas ko noon, maigapang lang ang pag-aaral mo, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lalo na ngayong tumatanda na ako. Wala naman ho sanang problema kung ikaw yung susustentuhan ko. Pero yung nagpapalamon ako ng isang malaking tamad, aba Nay, ibang usapan na yon.
Bakit kaya hindi mo yan sabihin doon sa boyfriend mong hingi ng pera sa'yo? Mas malala pa nga yung sa'kin. Pinirahan ka na nga, pero ipagpapalit ka rin pala sa mas bata sa'yo. Papa Dudut, sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ko kina nanay at tito mo, ako pa rin noon ang talo. Sobra akong nasaktan at doon pa lang sa ideya na ginamit lamang ako ni Rafi. Paniwalang paniwala kasi ako na mahal ako ng boyfriend ko. Hindi ko nakita yung posibilidad na niloloko lamang ako ng taong minahal ko ng sobra. Si Rafi na sana yung gusto kong mapangasawa at nai-imagine ko na nga noon kung gaano kami kasaya kapag nagkaroon na rin kami ng sarili naming mga anak. Pero nasira lahat ng yon dahil sa mga sinabi ni Tito. Kahit galit ako sa kanya at naiirita ako sa mga katamaran niya, aaminin ko na naniwala din ako sa mga sinabi niya. Mahirap tanggapin kaya pinipilit ko pa rin ang sarili ko noon na baka kamag-anak lamang ni Rafi yung kasama niya noong makita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Nung araw ding yon ay hinintay ko nang makauwi si Rafi at sa tagal kong naghintay, Papa Dudut, mas lalo lang lumakas ang kutob ko. Na tama nga ang naiisip ko noon, Papa Dudut. Ginabi ka na naman Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko? Yung babae mo! Anak ng toko naman ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo, tatanggi mo pa? PDA pa kayo, ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na, parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan, di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan. Di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din. Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buisit ka! Mas buisit ka! Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na, wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipauhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal nang manahimik ka na. Grabe ka.
Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang na kabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo ka. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun. Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Papa Dudu, tama naman si Rafi sa sinabi niya na sana ay nirentahan ko na lamang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung gano'n na lamang ang mga nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings para sa kanya. Dahil sa galit ko ay nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo ay naghanap ng mauutangan si Rafi para mabayaran lahat ng mga utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko ay umalis muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lamang sa trabaho ko. Kumuha na lamang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang paghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yon ay doon ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni Nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay Nanay. Hindi na nila ako inuobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat, ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Rafi ay hindi na kami nag-usap pa pagkatapos niyang bayaran ng mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na raw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero masaya na ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa mga magagandang kwento ninyo, ay magagaling din po ang inyong mga voice actor na nagbibigay buhay at kulay sa inyong kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS na mananatiling number 1 sa puso namin forever. God bless po, Barangay LS. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Iyan iti
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maganda at masaya ang mamuhay sa isang lugar kung magkasundo ang bawat isa. Subalit may pagkakataon na hindi maiwasan ng mga hidwaan na madalas ay nauuwi sa hindi magandang samahan. Ikaw kabarangay, ano ang estado ng puso at pakikisama mo sa mga tao sa lugar ninyo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ako po si Prince, taga Bulacan po ako at dito na ako lumaki, Papa Dudut. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako sa Quezon City nakatira. Palagi po akong nakikinig sa inyo kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo at sa ating mga kabarangay ang experience ko. Kapulutan sana ng aral ang mga nagawa kong pagkakamali at mga desisyon sa buhay na pinagsisihan ko ng sobra ngayon. Uulitin ko, nagsisisi na talaga ako. Kaya ngayon itong pagsulat ko sa inyo ang paraan ko para sabihin sa mga taong nagawan ko ng pagkakamali na kahit na hindi nila ako mapapatawad ay kinikilala ko ang kamalian ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong 4th year high school pa lamang ako. Madalas kasi ako noon tuksuhin ng mga katropa ko kay Sabrina. Kapitbahay namin si Sabrina at 3 taon ang tanda niya sa akin. Hindi pa man kami pinapanganak sa mundo ay magkapitbahay na kami dahil sa mga magulang namin. Magkakilala na kami mula pagkabata. Nakita ko siyang lumaki katulad ko. Huminto siya sa pag-aaral dahil kailangan pang mapagtapos ang nakatatanda niyang kapatid. Maganda siya at mainhin, ang alam ko ay crush din niya ako pero dahil sa sobrang mahiyain niya ay never niyang pinalam sa akin yon. Naghihintay lang pala siya na lumapit ako sa kanya. Dahil sa panunukso at pag-uudyok ng mga katropa, sinimulan kong umaligid sa kanya at niligawan ko siya. Noong una ay hindi siya naniwala sa akin at akala niya ay nasa face lamang ito ng pagiging binata ko at hindi pa ako seryoso sa nararamdaman ko. Para sa kanya ay hindi ko na pinag-isipan ang lahat. Pero sinabi ko sa kanya na kahit may gatas pa ako sa labi ay alam kong gusto ko na siya na maging girlfriend. Kaya patuloy lamang ako sa panliligaw ko sa kanya at noong 18 years old na ako, si Sabrina ang naging first girlfriend ko. Sobrang saya ko sa mga araw na yon, Papa Dudut, dahil ganap na akong binata at hindi ko na poproblemahin kung walang magkakagusto at tatanggap sa akin bilang boyfriend dahil napasagot ko nga si Sabrina. Nainggit sa akin ang iba kong barkada na mas nauna pa raw akong magka-girlfriend kesa sa kanila. Puro kasi panunukso ang alam nila kaya naunahan ko silang magkaroon ng love life. Ako naman ay gusto kong seryosohin ang relationship namin ni Sabrina. At gusto kong may mangyari sa aming dalawa dahil curious ako kung ano ang feeling na gawin yung maging iisa na ang dalawang taong nagmamahalan. May ilang ulit din akong nag-attempt na yayain niyang ibigay ang sarili niya sa akin. Pero nabigo ako. Ayaw niya dahil natatakot siyang gawin namin yon. Pero noong matapos na ako ng high school ay dumating ang isang gabi na isinuko na rin niya ang pagkababae niya sa akin, Papa Dudut. Sabrina, salamat ah. Mahal kita. Mahal din kita. Biruin mo. Halos 1 taon na kitang girlfriend pero ngayon lang nangyari to. Masaya ako na
Binigay mo na sa akin sarili mo. Mahal kasi talaga kita. Swerte ko naman. At may isang tulad mo na mahal ako ng totoo. Hindi ka naman mahirap mahalin, Prince. Dahil pogi ako? Kapal nito. Aminin mo na. Crush na crush mo ako kasi nga ang gwapo ko. Hindi lang naman kita minahal dahil lang sa itsura mo. Ano pa? Dahil mabait ako? Basta. Anong basta? Sabihin mo na. Ngayon pa ba tayo maglilihiman? Nakita na natin lahat ng itinatago ng isa't isa? Ikaw talaga. Alam mo kasi, nakita ko na wala nang dahilan para hindi ko ibigay sa'yo ang sarili ko. Nangyari to kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sobrang saya ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka na. Ginusto natin to. Pakis nga. Masaya ako sa nangyari. Ganun pala yung pakiramdam. Nung una, hindi ko na-enjoy kasi nag-aalala ako sa pwede mangyari pero habang tumatagal, ikaw at ang pagmamahal natin sa isa't isa na lang yung iniisip ko. Ako rin naman. Natakot ako nung umpisa pero napalitan lahat ng saya. Lalo na nung hindi mo talaga tinanggal yung mga mata mo kakatitig sa akin. Ang gwapo mo kasi. Ako lang to. Di sinabi mo rin. Pakipot ka pa kanina. Oo na. Maganda ka, kaya bagay tayo. Kung magkakaanak tayo, sure akong gwapo't maganda. Huy! Ano pinagsasasabi mo magkakaanak tayo? Hindi pa naman ngayon, nasabi ko lang naman. Pero kung sakali, matagal pa yun. First time pa lang na may nangyari sa atin eh. Pero baka nga mabuntis ako. Paano kung mabuntis ako? Hindi ka naman gumamit ng protection kanina. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito. Napapayag ka, kaya hindi ako handa. Hindi ako nakapagdala ng kapote. Hayaan na natin, nagkabiglaan eh. Tsaka, ginusto ko rin naman to. Yun naman pala eh. Kaya relax ka lang. Parang, ngayon pa lang ako nahihimasmasan matapos ang lahat ng nangyari. Prince, sana lang talaga hindi ako mabuntis. Paano kung mabuntis nga ako, Prince? Pananagutan naman kita kung sakali. Hindi naman yan yung inaalala ko. Alam kong mahal mo ko at kaya mo kong ipaglaban sa mga magulang mo pero pareho tayong wala pang natatapos. Paano na pag-aaral natin? Paano na yung future natin? Hindi naman tayo mayaman. Kailangan nating makatapos. Ayoko mabuntis. Hindi yan. Huwag mo na kasing isipin. Kinakabahan ako. Ayoko pa talagang mabuntis eh. Huwag ka na mag-overthink. Natatakot lang ako. Ang isipin mo, mahal natin ang isa't isa. Huwag mong isipin na mabubuntis ka. Kanina lang ang saya natin tapos ngayon umiiyak ka na. Masaya naman ako eh. Kinakabahan lang talaga ako na baka mabuntis ako. Sige na, tahan na. Mahal kita. Mahal din kita. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ah. Pangako, hinding-hindi kita iiwan. Kita ko talaga sa mga mata ni Sabrina na sobrang nag-alala siya sa maaaring kahinatnaan ng ginawa naming dalawa. Pero wala namang nangyari. Hindi siya nabuntis. Kaya nagkaroon ulit kami ng lakas ng loob para gawin ulit yon ng maraming beses. Hanggang sa nabuntis ko na pala siya bago kami naghiwalay. Dahil may nanliligaw sa kanya na ibang lalaki. Nagpaliwanag siya na umaaligid lang yung lalaki pero ako pa rin ang mahal niya. Nang malaman naming buntis si Sabrina ay doon na kami natauhan. Wala nang atrasan. Nakabuo kami ng isang buhay na nasa sinapupunan niya. Nabuo ang sanggol na yon dahil sa pagmamahalan naming dalawa. Hindi namin yon ipinaalam sa iba kahit sa mga magulang namin pero nalaman pa rin nila ang tungkol doon. Hindi naman maitatanggi ang pagbabago sa tiyan ni Sabrina. Sobrang kaba na nararamdaman namin. Natatakot kami na hindi na kami makapag-aral at matatali na kami sa pagiging mag-asawa. At hahanap ng paraan para buhayin ang aming anak. Kinausap ako ng mga magulang ni Sabrina at nangako akong pananagutan ko ang anak nila. Pero nang nalaman yon ng magulang ko ay pinagalitan ako, Papa Dudut. Sobrang sakit para kay mama na malaman niyang nakabuntis ako.
na parang lahat ng pangarap niya sa akin ay biglang nawasak na dahil sa kagagawan ko. Sabi ko naman sa kanya na magsisikap ako para sa sarili ko at sa pamilya ko. Pero hindi yun ang gusto ni mama na mangyari sa akin. Bata pa raw ako at bunga ng pagiging immature ko ang nangyari sa aming dalawa ni Sabrina. Kapag si mama na ang nagsasalita ay parang walang lumalabas sa bibig ko. Malakas ang personality ng mama ko at pakiramdam niya, parating tama ang mga sinasabi at pinapaniwalaan niya. Kaya bilang anak niya, siya lang dapat ang paniniwalaan ko dahil nga mas marami siyang karanasan sa buhay. Papunta pa lamang ako ay pabalik na siya at tapos na niyang ma-experience ang mga mai-experience ko pa lamang. May nasasabi talaga si mama sa lahat ng bagay. Sinabihan niya ako na papuntahin si Sabrina sa bahay at gusto niyang kausapin kaming dalawa. Kahit takot si Sabrina ay nilakasan niya ang loob niya para lang sa paghaharap na yon, Papa Dudut. Ilang buwan na pala yan? 3 buwan na po akong hindi dinaadatnan. Ibig sabihin 3 buwan ka ng buntis? Nag-pregnancy test na po ako. Pinagpiti po ako ng mga magulang ko. Anong sabi ng mga magulang mo? Yun ba yung pinatawag ka dun sa kanila, Prince? Opo, ma. Doon ko nakita sa bahay nila na positive yung resulta. Nabuntis ko nga siya. Ilang beses niyong ginawa yon? Ikaw, Sabrina, ilang beses may nangyari sa inyo ng anak ko? Hindi ko na po mabilang. 1 beses isang araw? Inaaraw-araw mo ba ang anak ko para lang mabuntis ka? Pinlano mo ba talaga na mabuntis ka niya para panagutan niyang dinadala mo? Para matali ang anak ko sa'yo? Ma! Sagutin mo ako, Sabrina! Hindi po sa ganun, tita. Alam mo, kung 1 beses lang, naintindihan ko pang dala lang ng kapusukan niyo yung nangyari. Pero kung maraming beses na at paulit-ulit niyo nang ginagawa, ibang usapan na yon. Sa madaling salita, makati ka. Hindi po ako ganun. Mama naman! Tumahimik ka, Prince. Naku, Iha, ano bang tawag sa'yo kung ganun? Kung hindi ka makate, hindi ka araw-araw magpapakamot sa anak ko. Hindi ka mabubuntis kung di mo sinuko ng maraming beses ang sarili mo. Ginusto mo dahil sa itsura mong yan, di na ako magtataka na makati ka pa sa higad. At ngayong nabuntis ka, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko? Naku, hindi ako papayag. Wala naman po akong balak pikutin ang anak nyo. Hoy, wag mo akong paikutin, babae. Sabihin mo sa akin yung totoo. Tinrabaho mo talaga tong anak ko, no? Kasi may motibo ka talaga. Mas bata sa'yo si Prince. Ikaw dapat yung nakakaalam ng sitwasyon nyo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ang anak ko ba ang pinag-interesan mo? Mahal ko po siya. Tumigil ka. Yang sarili mo lang ang mahal mo kaya mo to hinayaang mangyari. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Alam ko na hindi lang si Prince yung lalaki mo. Hindi po totoo yan. Naku, wag ka nang magsinungaling. Wag ako, Ning. Totoo ba, Sabrina? May iba ka pa bukod sa akin? Wala. Ikaw lang ang mahal ko, Prince. Tumigil ka. Malandi ka. At ngayong nabuntis ka na ng kung sino, kay Prince mo gustong ipasalo yung kakirihan mo? Kapal din ang apog mo, no? Wala po akong ibang lalaki. Si Prince lang po talaga. Hindi si Prince ang ama ng dinadala mo. Sigurado ako. Kaya hindi pwedeng panagutan ni Prince yan. Malandi kang babae. Hindi papasay ang kasinungalingan mo sa akin. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko dahil marami akong pangarap para sa kanya. At hindi kasama doon ang maging tatay ng bastarda mong anak. Grabe naman kayo kung makapagsalita. Anong grabe ron? Hindi grabe ang magsabi ng totoo. Ikaw yung grabe. Hindi ka lang malandi. Sinungaling ka pa. Hindi ako sinungaling. Binuntis ako ng anak nyo. Yun ang totoo. Hindi nyo naman kailangan dustahin ang pagkatao ko dahil lang hindi kayo naniniwala. Parang hindi kayo babae ah. Sabrina, huwag kang umalis! Ang kapal na mukha mo, Prince. Hayop ka. Bahagang puntot mo. Sabrina, sandali! Prince, huwag mo na siyang sundan. Pero ma! Sa akin ka maniwala. Hindi ka lalabas ng bahay para sundan siya. Naintindihan mo? Ma, hindi pwedeng... Huwag nang matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin, Prince. At huwag na huwag mong susuwayin itong sasabihin ko sa'yo. Ayoko nang makikipagkita ka sa babaeng yon. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Huwag kang tatanga-tanga. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi mo anak yung dinadala niya, kaya dito ka lang sa bahay. Pumirmi ka rito.
Wala akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagtanggol si Sabrina sa mga oras na yon. Nawalan ako ng paninindigan at kahit na anong paliwanag niya sa akin ay hindi ko tinanggap dahil mas pinaniniwalaan ko ang nanay ko. Nakita ko namang nagmamalasakit lang ito sa akin noon. Naniwala ako na niloloko lang ako ni Sabrina at hindi naman sa akin ang batang dinadala niya dahil may iba pang lalaki sa buhay niya. Isang matinding away ang nangyari sa mga magulang namin. Magkapitbahay nga kami pero parang nagkaroon ng mataas na pader sa pagitan namin. Hindi na kami nagpapansinan at halos hilingin na namin noon na kusa na lamang mapunta sa magkabilang lugar ang tinitirhan namin. Nasaktan ako ng husto sa paghihiwalay namin ni Sabrina, Papa Dudut. Mahal ko siya pero hindi pala sa akin ang batang dinadala niya. Dapat lang na hindi ko siya ipaglaban dahil pinagtaksilan niya ako. Naisip niya siguro na kaya niya akong i-manipulate dahil mas matanda siya sa akin. Mabuti na lamang at may magulang pa rin ako na handang punahin ang lahat ng ginagawa ko noon. Pero pagkatapos ng hindi namin pagkakaunawaan ni Sabrina, ay may nalaman ako na nakapagpabago ng isip ko tungkol sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming pagkakataon na gusto kong lapitan si Sabrina pero hindi ko magawa dahil bantay sarado rin ako ng mga magulang ko at gano'n na rin si Sabrina. Ayaw din ng mga magulang niya na magkita kami at magkausap dahil nasaktan ko sila ng sobra sa ginawa ko at ng pamilya ko. Nasaktan sila na hindi ko inako ang pagbubuntis ni Sabrina at pinaratangan pa siyang malanding babae at nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkausap kaming dalawa. Sobrang sincere na mga salita ni Sabrina nung nag-usap kami at ang sabi niya, sana siya ang pakinggan ko dahil siya ang nakakaalam ng totoo. Sumumpa siya sa harapan ko na walang ibang lalaking gumalaw sa kanya. Ako lang kaya nakakatiyak siyang ako ang ama ng dinadala niya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na gusto niyang magtanan na kami. Kung totoong naniniwala ako sa kanya. Pero hindi ko kaya. Nasa isip ko na bata pa kami at wala kaming mga trabaho. Inisip ko kung paano namin bubuhayin ang isa't isa, pati na rin ang mga magiging anak namin. Kaya hindi ako sumugal noon, Papa Dudut. Iniwasan na namin ang isa't isa at naging magkaaway yung magkapitbahay na dating magkasundo at magkaibigan ang turingan. Ma? Tatakas ka na naman, no? Ma, gusto ko pong puntahan si Sabrina. Bakit? Nangangati na naman ba yung babaeng yon dahil nakapanganak na siya? Huwag mo sabihin gusto mong kamutin. Ma, hindi naman po ganon. O ay ano? Dahil sa bata, ganun ba? Opo, gusto ko makita ang anak ko. Nahihibang ka ba? Hindi ka lalabas ng bahay. Ma, gusto ko makita ang anak naming dalawa. Anak ko yung bata. Hindi mo anak yon. Anak yun na ibang lalaki na sinabay niya habang kayo pa. Kahit ano pang sabihin nyo, anak ko yung ipinanganak niya. Tumigil ka. Wala kang alam. Nakita ko sa pictures na pinadala sa akin ng tropa ko. Kamukha ko yung bata, Ma. Kaya anak ko siya. Kamukha ko siya nung bata pa ako. Naniwala ka kagad sa picture? Anak, lahat naman ng bata parang magkakamuka. Kaya tigilan mo na yung katangahan mo na yan. Ma, anak ko yung anak ni Sabrina. Paano ka nakakasiguro? May pambayad ka ba ng DNA test ng bata? Sige, ipagpalagay nating mapapa-DNA test mo yung bata. Kaya mo bang magpalaki ng anak? May pera ka ba? May trabaho ka ba? Mag-isip-isip ka? Nakakonsensya ako, Ma. Tumigil ka! Ano konsensya? Ang dapat mong gawin, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ang gusto mong akuin yung isang responsibilidad na alam mong hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kayang maging ama. Makinig ka sa akin! Kung di ka titigil sa pag-iyak mong bobo ka, di sige, puntahan mo si Sabrina. Puntahan mo yung kapitbahay nating inanakan mo. Sa oras na lumabas ka, wag ka nang babalik. Nakatakas ka na nga sa responsibilidad, gusto mo pa talagang balikan at akuin?
Kahit isipin pa ng ibang tao na ang sama-sama kong ina, wala akong pakialam. Kapakanan mo ang iniisip ko. Naintindihan mo ba? Ma! Umayos ka! Tumigil ka sa paggawa. Para kang bata, Prince! Huwag ka nang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Alam mong mahirap lang tayo. Pareho lang tayo ng katayuan ng Sabrina na yon. Kung ipapagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya, saan kayo pupulutin? Pareho kayong walang trabaho, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin mo magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Pero kasi ma! Wala nang pero-pero. Tapos na ang usapang to. Igagapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung bata na hindi naman iyo. Huwag mo nang isipin pa si Sabrina at yung anak niya. Di ba't sinabi naman ng mga magulang niya na kaya nilang buhayin yung bata? O di sila na. Kaya huwag ka na mag-alala. Hayaan mo na silang mamroblema. Paano kung dumating yung araw na kamuhian ako ng anak ko dahil sa ginawa ko sa kanya? Dami mong alam? Ano bang akala mo? Bida ka sa isang teleserye? Gumising ka nga sa kahibangan mo? Wala ka sa teleserye, totoong buhay to. Ang kailangan dito, diskarte, hindi drama. Anong makukuha mo dyan sa pag-iyak-iyak mo? Kaya sikapin mo na magtapos. Kailangan mo makapagtapos ng college. Makakuha ka ng matinong trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Para kahit ikaw man lang makaalis sa ganitong buhay. Huwag mo na kaming isipin ng tatay mo. Ang importante, gumanda ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Sige na, matulog ka na. Pinakinggan ko si Mama Papa Dudut. Wala namang magulang na gustong ipahamak ang anak kaya para sa akin ay tama ang desisyon ni Mama para sa akin. Itinigil ko na ang pakikipagkita o pakikipag-communicate kay Sabrina at sa anak niya. Inisip ko na lamang na hindi ko nga anak ang bata para hindi na ako mabagabag sa bawat gabi. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng galit. Hindi na kami nagpapansinan ni Sabrina. Nakikita kong gusto niyang mag-move on at hindi na ako pinakilala sa anak niya na ako ang ama. Matapos ang halos 2 taon ay may pinakilala sa akin ang nanay ko, anak ng kaibigan ni Mama, si Casey. May kaya ang pamilya niya. Pinag-date kaming 2 hanggang sa naging kami na. Gusto ng mga magulang namin na ikasal kaming 2. Maganda siya at nahulog agad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Pumayag siya nang alokin ko ng kasal dahil buntis na rin siya noon. Ikinasal kaming 2 at ang pamilya ni Casey ang gumastos para doon. Magarbo ang kasal. Pero noong nasa may altar na ako at pinagmamasdan ko si Casey, si Sabrina ang naisip ko. Pati ang anak naming babae. Kung mayaman lang siguro si Sabrina ay tiyak na ikinasal kami. Hindi haharang si Mama na magsama kaming 2 pero mahirap lang si Sabrina. Kaya kay Casey ay pabor na pabor si Mama. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mahal ko rin si Casey. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya at hindi dahil sa pera lang. Sobrang saya ko, mahal. Kuritin mo nga ako. Parang nananaginip lang ako. Casey, hindi mo na kailangan pang kurutin. Eto, hahalikan na lang kita. Mwah! Lahat ng to hindi pa naginip. Kasal na tayong 2, mahal. Asawa na kita. Magiging magulang na tayo soon. Sana maging maayos yung panganganak ko. Kinakabahan na talaga ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Kaya mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Babantayan kita, pangako yan. Thank you, Prince. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Tsaka sa totoo lang nahihiya ako. Kasi itong kasal natin, pamilya mong gumastos sa lahat. Pero kung tutuusin, kami dapat ang sumagot nito kasi ako yung lalaki. Huwag mo nang isipin yon. Kapag naging engineer ka na at meron ng sapat na ipon, pakasal tayo ulit. Ikaw na ang gumastos sa pangalawang kasal natin na yon. Pwede. Pakakasalan kita. At ako nagagastos sa lahat. Aasahan ko yan, mahal. Pero ngayon, magsaya muna tayo sa kasal natin. At dahil buong pamilya ko yung gumastos, no offense, mahal, gusto ko lang na ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo ko lolokohin. Oo naman. Hinding-hindi kita sasaktan. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang mamahalin ko.
Panghahawakan ko yan. Alam mo naman na hindi rin maalis sa isip ko yung dati mong girlfriend. Yung kapitbahay nyo, may anak pa kayo. Mahal, hindi ko anak yun. Hindi ako ang tatay ng bata. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Casey, tama ang anak ko. Faithful sa'yo si Prince at wala sa kalingkingan mo yung Sabrina na yon. Gusto niya lang na may managot sa ginawa niyang kalandian sa mga lalaki. Kala niya yata mauuto niya ang anak ko. Pero nagkamali siya dahil alam ko yung mga pinaggagawa niya. Sawsawan ng bayan yung babaeng yon. Please, wag mo na siyang isipin para hindi masira yung moment nyo. Kasal nyo ni Prince ngayon. Dapat ang pagbuo ng pamilya nyo ang pinag-uusapan nyo. Tama po kayo, Ma. Ayan, makinig kayo sa akin. At kung manggugulo na naman yung babaeng yon, ako mismo ang haharap sa kanya. Kasal na kayo ni Prince. Ikaw ang pinakasalan ng anak ko kasi ikaw ang mahal niya. Hindi ka kalad-karing babae. Matino ka. Salamat, Ma. Basta sabihan mo ko kapag naglolo ko o sinaktan ka ni Prince. Hindi ka niya pwedeng saktan, Iha. Mananagot siya sa akin. Mama naman, hindi ko sasaktan ng asawa ko. Aba dapat lang. Ipinapangako ko, tulad ng sinabi ko kanina, sa hirap at ginhawa, nandito ako para mahalin ka, Casey. Kayo lang na magiging anak natin ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Prince. Pero parang takot na takot talaga ako ng mga anak. Tama na siguro yung isang anak lang. Naku, tama rin naman. Pwede ka nga mag-contraceptive, Casey, kung sakali. Ang importante, may isang anak na kayo. Opo, Ma. Mas mabuti na rin na isa lang yung anak namin para mas maibuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Kinakabahan man ako pero excited ako na makita ko yung magiging anak namin ni Prince. Ako rin, excited na ako sa anak natin. May tatawag ng lola sa akin. Lola Paloma. Nakakatuwa. Bagay na bagay, pero dapat mas sosyal. Mamila! Mamila? Naku, mukhang mas gusto ko yan ah. Papadudot mahal ko si Casey. Nagpakasal ako sa kanya hindi dahil sa katayuan ng buhay. Totoo pong mahal ko siya pero nang panahon na yon, masakit sa akin ang ginawa kong pagdideny sa anak namin ni Sabrina. Dahil parang nakikita ko noon ang sarili ko sa bata habang lumalaki ito. Nagsinungaling lang ako sa harap ni Casey para iparamdam sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Minsan talaga ay kailangan nating magsinungaling para pagtakpan ang lahat. Para hindi maramdaman ng tao na hindi tayo totoo sa kanila. Minsan kasi, ang kasinungalingan pa yung nagbibigay ng katotohanan para sa kanila. Nung pinanganak na ni Casey ang anak namin ay mas naging matibay ang paninindigan ko na siya lang ang mamahalin ko. Hindi ko na dapat isipin na magkaroon pa kami ng relasyon ni Sabrina o ng anak namin. Buo na ang loob ko, papadudot, na burahin na si Sabrina at ang anak namin sa buhay ko. Kahit magkapitbahay lang kami, para sa akin ay wala kaming nakaraan. Sinisiguro ko na lang na maayos ang binuo kong pamilya. Dahil pareho na kaming bata ni Casey at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan akong magtrabaho. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng internet cafe para may mapagkunan kami ng panggasto sa araw-araw at para hindi naman ako magmukhang batugan. Huminto si Casey sa pag-aaral dahil kailangan niyang alagaan ang anak namin. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil ako naman ang nagbabantay ng internet shop. Tanggap kong ganoon talaga ang buhay lalo na't may pamilya ka nang binubuhay. Sa ganitong sitwasyon, lalo na kung umiiyak ang anak namin ni Casey ay nakokonsensya ako sa ginawa ko sa anak namin ni Sabrina. Pakiramdam ko noon ay napakasama kong tao at mas lalo bilang ama sa bata. Pero wala na akong magawa dahil hindi naman ako nagpakaama. Isa pa ay may anak na rin akong inaalagaan ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam kong may kanya-kanya na kaming buhay ni Sabrina, papadudot.
Pero apektado pa rin ako sa mga ganap niya sa buhay dahil magkapitbahay pa rin kami. Kung hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral ko, nakapagtapos naman si Sabrina ng kurso niya sa kolehiyo. Naging malusog ang aming anak na hindi ako kinilalang ama. At ang mas masakit pa ay nakikita ko pa noon kung paano makipaglambingan ang anak ko sa abogado niyang boyfriend. Parang sila ang magama at feeling ko na dapat ako ang lumalambing sa bata. Ayaw ko mang isipin pero nagsiselos ako. Sa pagsasama namin ni Casey walang araw na hindi kami nag-aaway. Nagsiselos siya tuwing may pagkakataong nahuhuli niya ako na tumitingin kay Sabrina kahit na hindi naman yon sinasadya. Hindi naman niya tinatanggap kahit na anong paliwanag ko. Inuulit niya sa akin na ang pamilya niya ang nagpapakain sa amin, ang nagbigay ng pagkakakitaan namin. Pero pinagtatrabahuhan ko naman. Hindi naman ako batugan na humihilata lang. Hindi ako ganon papadudot. Pero masakit kapag galing mismo sa bibig niya na parang ginagamit ko siya at ang pamilya niya para lamang sa pera. Dahil kung pera-pera lang talaga sana ay humanap na lamang ako ng babae na mayaman talaga para hihilata na lamang ako. Kung si Sabrina kaya ang ipinaglaban ko, baka ibang naging buhay ko dahil sa pagkakaalam ko ay maraming pangarap si Sabrina para sa aming dalawa. Sabi niya sa akin na kapag maipanganak niya ang anak namin ay gusto niyang bumalik sa pag-aaral para kapag nakapagtapos siya ay kaya naming suportahan ang pag-aaral ng mga anak namin. Nagawa ni Sabrina ang makapagtapos pero ako ay parang kanilang nawawala ng apoy para mangarap. Lalo na't araw-araw na lamang akong inaaway ni Casey. Nakita kitang patingin-tingin sa Sabrina na yon. Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Ano ka ba naman? Wala na si Sabrina sa buhay ko. May kanya-kanya na kaming buhay. Tigilan mo na yan. Hindi! Nararamdaman ko may pagtingin ka pa rin sa kanya. Pwede ba, Casey? May anak na tayo. Kasal na tayo. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Pwede bang future na lang natin ang isipin mo? Future? Ano maibibigay mong future sa anak natin, ha? Nagtatrabaho ako. Hindi naman ako nakatunganga lang dito ah. Ako yung nagbabantay ng internet shop. Hindi ba yung trabaho para sa'yo? Kontento ka na lang ba sa ganyan? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Binabantayan ko rin ang anak natin. Hindi ko naman kayo pinababayaan. Ayoko na ng ganitong buhay. Bakit pa kasi kita pinakasalan eh? Prince, Casey, pwede bang wag na kayong mag-away? Natatakot na tong bata sa pag-aaway nyo. Ma, pwede ba lumabas muna kayo? Doon nyo na sa labas ng kwarto patulugin yung bata. Prince, ayusin nyo to. Wag naman kayong mag-away araw-araw. Ma, ano ba? Lumabas na muna kayo! O siya, eto, lalabas na. Pero umayos kayong mag-asawa. Tigilan nyo na yung pag-aaway. Anong plano mo? Hihiwalayin mo ako, ganun ba? Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Wala akong tinatago sa'yo. Wala kaming tinago sa'yo, Casey. Alam mo naman, alam ng pamilya mo na hindi kami mayaman. Hindi ako nagkunwari sa'yo. Alam ko yun. Kasalanan ko rin na naniniwala ako magbabagong buhay mo dahil sa tulong ng parents ko. Pero hindi eh. Forever na yata tayong ganito. Oo na! Forever na tayong ganito. Forever na akong ganito. Nagbabantay sa internet shop, walang natapos, walang future. Ganito na ako. Okay ka na? Hindi ako okay. Ayoko ng ganito. Anong ayaw? Gusto mo nga akong hiwalayan. Bakit? Hindi ba ito naman yung gusto mo? Para maakit mo na yung Sabrina na yon at maging kayo ulit? Nakapagtapos na siya ng pag-aaral, pwede na siyang tanggapin ng mama mo. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal na mukha mo. Masakit bang marinig yung totoo? Casey, sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan! Sorry, mahal. Huwag mo akong hawakan! Ilang beses mo na ako sinaktan, Prince. Ilang beses mo pa akong kaisaktan, ha? Kasalanan mo naman eh. Ano? Ako? Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Siguro nga mali lang talaga yung naramdaman ko sa'yo noon. Sana talaga hindi na kita pinakasalan. Kung alam ko lang na magiging impyerno yung buhay ko ngayon kasama ka, hindi na sana kita pinakasalan.
Kung ganito rin naman, na araw-araw mong ipapamukha sa akin na wala akong kwenta, na wala akong mararating sa buhay kasi mahirap lang ako at di rin nakapagtapos sa pag-aaral. Sana nga, hindi na kita pinakasalan! Ayoko na! Hindi na ako masaya! Hindi ako naging masaya sa'yo! Ano? Tama ba yung narinig ko na maghihiwalay kayo? Opo, hindi ko na po kaya makisama sa anak nyo. Wala na ngang may pagmamalaki. Nananakit pa ng babae. Casey! Prince! Ano ba naman kayo? Huwag kayong maghiwalay. Tama na, Ma. Kung ayaw na ni Casey, titigilan na tong kagaguhan na to. Ayoko na rin. Tama lang na maghiwalay na kaming dalawa. Dahil sawang-sawa na ako sa bunganga niya. Tuluyang kaming naghiwalay ni Casey Papadudut. Isinama niya ang anak namin, pinasara din ng mga magulang niya ang internet cafe at ibinenta ang lahat ng computers. Nawalan ako ng hanap buhay at parang nawalan na rin ako ng buhay. Hindi ko na rin nakikita si Sabrina dahil lumipat ito ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. Ang anak naman namin ni Sabrina ay naiwan sa bahay nila. Kapag may pagkakataon ay nilalapitan ko ang bata pero ayaw nitong lumapit sa akin. Lalo na nang makita ko ng lola nito. Galit pa rin sila sa akin at ayaw nilang lapitan ko ang anak ko. Walang araw na hindi ako pinagsasabihan ng nanay ko na mali ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Casey. Para siyang sirang plaka na ayaw ko nang pakinggan. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko si Sabrina. Gusto ko siyang makausap noon para pag-usapan ang lahat ng nangyari sa amin. Pati na rin ang mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanilang mag-ina. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon noon na makausap siya ay hindi ko na yon pinalampas pa. May parte pa rin kasi sa akin na gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Lalo na't wala ng pag-asa ang relasyon namin ni Casey Papadudut. Sabrina, hintayin mo ako. Huwag mo naman akong deadmahin. Prince, pwede ba wag mo na akong lapitan? Sabrina, mahal pa rin kita. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yung pagmamahal mo. Kapag di mo ba ako tinigilan, hindi lang sampal yung aabuti mo sa akin. Sabrina naman, nagmamakaawa ako. Mahal pa rin kita. Hindi mo ba naririnig yung mga pinagsasasabi mo? Nakakaya sa mga tao nakakarinig sa mga kasinungalingan mo. Sabrina, totoo. Mahal kita. Balikan mo na ako. Wala na kami ni Casey. Hindi ka na talaga natuto. Hindi mo ako mahal at mas lalong hindi mo mahal yung anak ko. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Kung noon, kaya mo pa akong utuin, pwes hindi na ngayon. Matagal na akong nagising sa bangungot na yon. Bigyan mo ako ng second chance, please. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala lang chance. Tapos na tayo. Aaminin ko, minahal kita noon. Kaya nga binigay ko sa yung sarili ko ng paulit-ulit hanggang mabuntis mo ako. Pero mali na minahal kita kasi di mo deserve yun. Nagkamali ako. Si Mama kasi... Huwag mo nga siyang isali sa usapan. Alam kong ayaw ng nanay mo sa akin kasi ayaw niya sa kauri niya, sa isang pobreng tulad ko. Taas din ang tingin ng nanay mo sa sarili niya, no? Nakakatawa. Meron pala talagang pobreng mata pobre. Kapal ng mukha niyong dalawa. Pero nagising na ako. Hindi na niya ako kayang diktahan. Prince, huli na ang lahat. Wala nang second chance para sa atin at may boyfriend na ako. At kahit nagkataon na wala akong boyfriend, hindi na ako papatol sa'yo. Hindi ako papatol sa isang lalaking may asawa na. Hindi pa ako ganun kadesperada para magpakatanga sa isang katulad mo. Wala na. Wala na kami ni Casey. Wala na nga. Pero kasal pa rin kayo. At pwede ba, hindi ka ganun kagwapo para magpakababa ako at piliing makasama ka? Mahal ako ng boyfriend ko. Bukod sa matinong tao siya, tanggap niya ako at yung nakaraan ko. At magpapakasal na kami. Ha? Magpapakasal na kayo? Oo! Nakakabingi ba yon? Kasi kapag mahal mo, pahahalagahan mo. Pakakasalan mo. Yun sana gusto kong mangyari sa atin nun eh. Pero buti na lang hindi mo ako pinanindigan. Mas maayos na lalaki yung pakakasalan ko, hindi tulad mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang kawawa. Mukha kang miserable. Sabrina naman, patawarin mo ko. Pero tama ka. Kasalanan ko kung bakit miserable ako. Kung bakit miserable ang buhay ko. Inutil ako. Masama akong tao. Wala akong paninindigan. Sige na, ayoko na marinig yung drama mo. Umalis ka na dyan. Tumabi ka.
Huwag kang humarang sa daraanan ko. Pwede pa ba tayo maging magkaibigan tulad ng dati? Bobo ka ba kausap? Yan ang napapala mo sa nanay mong pobreng mata pobre. Nawalan na ng sustansya yung utak mo. Nakakatawa na tatanungin mo pa kung pwede tayo maging magkaibigan? Tanga, sinira mo ang lahat sa atin. Hindi naman pwede na pagkatapos mo sirain yung pagkatao ko, gugustuhin ko pa rin natanggapin ka bilang kaibigan. Hindi ako kagaya mong tanga. Tsaka pwede ba? Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin. Sa amin ang anak ko. Wala ka ng karapatan sa kanya. Sabrina! Simula ngayon, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin, ha? Kahit anino mo, ayoko na makita. Mabubuhay ako na wala ka. Gusto ko na ng katahimikan. Tumulo ang luha ko nang makita ko kung paano maglakad papalayo sa akin si Sabrina. Masakit pero deserve ko naman lahat ng yon. Nangihinayang lamang ako dahil sinayang ko yung pagmamahal ni Sabrina sa akin noon. Naging makitid ang utak ko at nauwi sa maling desisyon pagdating sa pag-ibig. Kaya naisip kong pumunta na lamang dito sa Manila para humanap ng trabaho at magbagong buhay. Natanggap ako sa construction, Papa Dudut. Gusto kong makaipon at magpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong magbigay ng sustento sa mga anak ko pag nakatapos na ako ng pag-aaral. Gusto ko silang pag-aralin gamit ang sarili kong pera. Papa Dudut, gusto ko talaga na kapag lumaki na ang mga anak ko ay hindi sila makapag-asawa ng tulad ko. Sana'y makatagpo sila ng matino at kaya silang ipaglaban. Hindi tulad ko na isang duwag at sa ngayon ay hindi na ako tumitingin sa babae. Ayaw ko nang makasakit pa at makasira pa ng buhay. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal na si Sabrina sa boyfriend niya. Masaya ako na naging maganda ang buhay nilang mag-ina. Si Casey naman ay may kinakasama ng ibang lalaki at mabuti naman ang naging kalagayan ng anak ko sa kanila. Sana sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko, lalo na sa mga lalaki dyan, huwag niyo pong gayahin ang ginawa ko. Kapag hindi pa kayo ready, huwag na huwag munang galawin ang isang babae at huwag kayong pumasok sa isang sitwasyon na ikakasira ng buhay ninyo. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa mga kabarangay na nakikinig. Maraming salamat din sa Barangay LS 97.1 sa pagkakataon na maitampok ang kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.